Kapag naririnig nga natin ang grupo ng Red Hair Pirates, nakadikit na dito yung pangalan ni Ben Beckman. Sino nga ba itong si Ben Beckman? Ano-ano nga ba yung mga impormasyon na nalalaman natin patungkol sa karakter niya? Bukod nga sa pangalan ni Shanks na laging lumilitaw sa iba't ibang topics, may isang miyembro nga rin itong Red Hair Pirates na talagang mako-curious ka kung gaano nga ba siya kalakas. Una nga nating nakita itong karakter ni Ben Beckman way back chapter 1 pa. And during nga sa time na to kapansin-pansin na yung pag-uugali niya hindi gaya ng ibang miyembro ng Red Hair Pirates. Dahil nakita nga natin kung gaano lang siya kaseryoso at hindi nagsasaya. Kumbaga parang si Zoro lang sa Straw Hat Pirates. Bali during nga rin sa chapter 1 kung saan gustong sumama ni Luffy sa paglalayag ni Shanks, isa nga tong si Ben Beckman na kumontra sa pagsama ni Luffy. Since alam nga niya kung gaano kadelikado ang paglalayag sa napakalawak na dagat. Anyway, mapunta na tayo dito sa main topic natin. Si Ben Beckman nga ba ang pinakamalakas na right hand man? Syempre para umpisahan natin itong topic na to, pag-usapan muna natin yung iba't ibang first mate o right hand man ng mga Yonko. Para ma-compare natin kung ka-level ba ni Ben Beckman itong mga to. Una na nga dyan yung kanang kamay ni Big Mom na si Katakuri. Yes, we all know kung gaano kalakas itong si Katakuri. In fact, parang siya pa nga yung naging main antagonist during Whole Cake Island arc dahil sa naging laban nila ni Luffy. Strength-wise, obviously, siya yung pinakamalakas na anak ni Big Mom. Siya rin yung nag-introduce sa atin ng Future Sight o Advanced Observation Haki. Si Whitebeard naman may Marco the Phoenix. Clearly nakita natin during Marineford War yung capabilities ng lakas netong si Marco. Nakita rin natin ng panandalian yung clash ni Marco at Big Mom ngayong Wano arc. Nakita rin natin kung paano niya pigilan sila King at Queen. And obviously, maihahanay natin itong si Marco sa mga pinakamalalakas na kanang kamay ng Yonko. Sa part naman ni Blackbeard, currently nga wala pang malinaw kung sino yung right hand man niya. Pero marami ngang nagsasabi na si Jesus Burgess daw to, since siya nga yung captain ng first ship ni Blackbeard. Pero personally, masasabi kong mas malakas itong si Shiryu kesa dito kay Burgess. Though hindi pa nga natin nakikita yung full capacity ng lakas ni Burgess. At hindi pa rin natin alam kung may devil fruit na ba siya. Pero sa ngayon, i-assume muna natin na si Shiryu yung right hand man ni Blackbeard. So currently nga may clear fruit itong si Shiryu. In terms of strength naman, wala akong masasabi kay Shiryu, since hindi pa nga rin natin nakikita kung gaano nga ba talaga siya kalakas. Pero I assume na isa tong si Shiryu sa mga pinakamalalakas na swordsman. Sa case naman ni Kaido, meron nga siyang king na right hand man. So far nga sa nangyayaring gera sa Onigashima, medyo hindi pa nagpapakita ng superiority in terms of strength itong si King. Bale ang nakita pa nga lang natin na atake niya na talagang nakaka-impress yung ginawa niya kay Sanji. So sobrang lakas nga ng atake ni King kay Sanji, sinabi pa ni Sanji na kung hindi daw siya nakasuot ng raid suit sa time na yon, malamang patay na daw siya. So it makes sense nga naman, since mataas na durability nga ang nabibigay ng raid suit kay Sanji. Anyway, pagdating naman kay Luffy, meron nga siyang Zoro. Na aminin man natin o hindi, overrated siya, since kabilang nga siya sa Straw Hat Pirates. No doubt na talagang lumakas itong si Zoro unlike sa pinakaunang episode na itong One Piece. Nakita nga natin kung ano yung pinagdaanan niya mapunta lang sa posisyon na to. At kung ihahanay naman natin siya sa mga current right hand man ng mga Yonko, syempre hindi magpapahuli itong si Zoro. Ngayon mapunta naman tayo kay Ben Beckman. Alam naman nating lahat na ang pinakasikat na scene kung saan kilalang kilala itong si Beckman yung time ng Marineford War, kung saan tinutukan niya nga ng barel itong si Admiral Kizaru. And during nga sa time na to, yes, maraming fans ng One Piece ang nag-speculate na nagtotroll lang daw itong si Kizaru o simple nang-aasar lang daw siya, which is I agree naman. Pero kung ito lang yung basehan natin sa pag-power scale ng lakas ni Beckman, I doubt. During nga sa isang SBS, binanggit mismo ni Oda na itong si Ben Beckman nga daw yung may pinakamataas na IQ sa East Blue. Meaning in terms of tactics at pag-iisip sa pakikipaglaban, napakahirap makalaban na itong si Beckman. Simply dahil mataas nga yung IQ neto. Syempre marami siyang mga kung ano-anong pwedeng gawin, ma-prevent lang yung mga balak mong gawin sa kanya. So baka mamaya sabihin nyo na hindi naman gaanong matalino
matalino yang si Beckman since sa East Blue lang naman yung sinabi ni Oda. Bali sa mga hindi nakakaalam kabilang nga sa tinutukoy ni Oda na taga East Blue si Monkey D. Dragon, na alam naman nating lahat kung gaano katalino at kagaling sa mga taktika. In fact, nagawa pa nga niyang magtago kabilang ang buong Revolutionary Army sa Baltigo Island. Imagine guys simula bata pa lang si Sabo nandito na sila sa isla na to, and yet hindi ito mahanap ng Cyberpol, even ng mga Marines. Kaya yung pagkukuta pa lang sa Baltigo Island isang indication na yan na talagang matalino itong si Dragon. Anyway, bukod nga sa pagiging matalino ni Ben Beckman wala na tayong ibang impormasyon patungkol sa lakas niya until nilabas nga tong chapter 957. Nakita nga natin dito na ni-reveal isa-isa yung mga bounty ng mga emperors as well as si Goldie Roger. Nung pinakita nga yung bounty nila Big Mom, Blackbeard at Kaido, hinighlights kung gaano sila kalalakas individually. Gaya ni Kaido na sinasabing throughout daw sa paglalayag niya matapos mabuwag yung dati niyang crew na Rocks Pirates, marami daw na pinatumba si Kaido na mga pirata hanggang maging isa siya sa mga emperor. Si Big Mom naman sinabi nga na bata pa lang daw, bumura na daw kagad siya ng isang village sa Elbaf. Pero nung nabanggit na nga itong si Shanks hindi sinabi yung individual strength neto. Bagkos ang sinabi nga well balanced daw itong crew ni Shanks. In fact, hinighlights nga mismo yung mga tauhan o sabihin na nating mga commanders ni Shanks na sila Lucky Roux, Yasop at Ben Beckman. So anong ibig sabihin neto? Meaning lang yan para sa akin kung malakas na itong si Shanks, possible na hindi sobrang layo ng agwat ng lakas niya kay Ben Beckman. Kasi isipin nyo guys kung nalalakasan na tayo kay Kaido, tingin nyo ba malapit lang yung agwat ng first commander niya na si King sa lakas niya? Di ba hindi? So para sa akin heavily implied na sa panel na to kung saan hinighlights yung mga commanders ni Shanks na talagang halos hindi nagkakalayo yung agwat ng lakas niya kay Ben Beckman. Kumbaga parang si Luffy lang kay Zoro o kaya si Roger kay Rayleigh. Kasi kung i-analyze natin yung structure ng crew netong si Shanks hindi naman siya katulad ng ibang emperor, 'di ba? Isipin niyo si Big Mom at Katakuri. Hindi naman sila parang tropa o magkadikit lang sa kahit anong bagay, 'di ba? Kumbaga parang may superiority pa rin. Si Whitebeard naman kay Marco hindi naman sila magpartner. In fact, Pops pa nga yung tawag ni Marco kay Whitebeard. Ganon rin si Kaido kay King. So ang pinopoint ko dito gaya ni Roger kay Rayleigh at ni Luffy kay Zoro, obviously halos kasing lakas lang ni Beckman itong si Shanks in my perspective. Yes guys, ganun ko na lang nire-respeto itong si Beckman. Marami man sa inyo ang mag-disagree sa pananaw kong to, pero para sa akin itong si Beckman ang currently na pinakamalakas na First Division Commander or right hand man. Kuya Enero, si Katakuri malakas naman, 'di ba? Muntik pa nga niyang matalo si Luffy. Yes, malakas si Katakuri, pero kung tatanungin niyo ako ngayon kung sinong mananalo once na maglaban ulit sila ni Luffy, I doubt na mananalo pa itong si Katakuri sa current status ni Luffy. Meaning lang niyan, tuloy-tuloy yung progress ng strength ni Luffy once na may nakakalaban siyang mas malalakas kaysa sa kanya. Kaya yung unang pagkatalo ni Luffy kay Kaido, masasabi ko lang na mas ginutom ni Kaido si Luffy para mas magpursige pa at mas lumakas pa sa laban. Gaya na lang na itong si Beckman. I know hindi natin alam yung pinagdaanan niya at ng Red Hair Pirates, pero simula nga nang nakita natin siya sa first chapter pa lang ng manga, I'm sure gaya ni Shanks na lumakas at naging emperor 6 years ago, mas lumakas na rin itong si Ben Beckman. Sana lang pag dumating na yung time na makita na nating maipaglaban itong Red Hair Pirates, I hope na makita natin to sa Blackbeard Pirates. Dahil panigurado matinding bakbakan ang magaganap, lalo na ngayon at paganda pa ng paganda yung animation ng One Piece. Anyway, dito na nga nagtatapos yung topic natin patungkol kay Ben Beckman. Bali bago matapos tong video na to, may katanungan lang ako sa inyo. Para sa inyo ba, ano sa tingin nyo? Si Ben Beckman na nga ba yung pinakamalakas na right hand man sa ngayon? O may iba pa kayong naiisip? Bali kung may sagot kayo, comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan.